Okay, gandang hapon po muli sa oras na ito. Tayo po ay muling magsasama-sama sa pagpapatuloy ng programa ng Church School of Church Builder, ang ECB Daily Livestream sa pangunguna ng ating Director, Pastor Wilbert, at sa lahat po ng mga live streamer, Happy New Year po sa inyong lahat. Okay, kasi simula pa lang po ng panibagong taon sa atin na 2024. Kaya ako po yung umaasa na fresh tayo at handa, higit sa lahat, handa tayo hindi lamang sa mga anumang activities and eventualities for this year 2024, but we are more preparing for the, sabi nga, more fascinating and anticipated events na pwede pong maganap anytime sa ating buhay bilang mga anak at mananampalataya ng Panginoon. Sa hapon pong ito, ang ating pagtasasama-samahan, ang pagbubulay-bulayan ay ang tema, Adorn for His Glory. Binihisan para sa kanyang kaluwalhatian. Okay, at ito po ay masusumpungan po natin. Ang text po nito ay dito po sa Revelations chapter 19 verse 6 hanggang verse 8. Sabi po dito, pagkatapos ay narinig ko ang isang sama-samang tinig na napakaraming tao, parang ugong ng rumaragasang tubig at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, Alleluia, sapagkat maghahari ang Panginoon nating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya, luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng Kordero na inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Binihisan siya ng malinis at puting lino. Ang lino ay ang mabuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Adorn for His glory. Binihisan, nagbihis para sa kanyang kaluwalhatian. Okay. Ang pinakang topic po nito ay marriage supper of the Lamb. Okay? At ito po ang siguro madalas nating mapag-usapan ay ang tungkol sa ating ministry, paano natin gagawin ang ating ministry. Subalit ang hindi natin lubusang pinaghahandaan yung araw na tayo po ay haharap sa ating Panginoon bilang itinagurian at binilang ng Panginoon as kanyang bride. Okay, the marriage supper of the Lamb. Dapat there are truths na dapat po nating maintindihan na ito po, lahat po ng nasusulat sa ating sa banal na kasulatan ay dapat matupad, at ang katuparan nito ay ang kapunuan ng buhay ng bawat isa sa atin bilang mananampalataya. Okay, the marriage supper of the Lamb is the most fascinating anticipated events in the history between God and man. Okay. Ang pinakamaganda at ito po ang pinakahihintay at pinaghahandaan dapat natin na magaganap sa kasaysayan ng Diyos at ng tao na kanyang nilikha. Okay. Mga truths o mga katotohanan na dapat po nating matandaan o maintindihan bilang mga tao ng Diyos na unang-una, tayo po ay strangers. Okay, tayo dayuhan. Sabi po ng Matthew chapter 24 verse 22. Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na yon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na yaon. Except the Lord shorten the days, no place will be saved. But for the elect sake, God will shorten the days.
O ito po ang dapat nating pakatandaan. Okay. So, mga katotohanan na dapat po nating matandaan habang tayo po ay pumapalaot sa ating ministry at habang tayo po ay tumatagal sa ministry, dapat nating paghahandaan ng araw na yon, sapagkat ang salita ng Diyos ay dapat matupad. At alam naman po natin na ito ay matutupad. Yun po ang sinabi ng salita ng Diyos, Matthew 24 verse 35, Heaven and earth will pass away, but His word will remain forever. So, may katuparan ang bawat salita ng Diyos. Okay, so mga katotohanan na dapat nating maintindihan na the certain truth na dapat ma-inculcate o kaya mag-sink in sa ating mga puso o sa ating isipan upang higit nating paghandaan. Sapagkat ang katotohanan po ay malinaw na sinasabi ng 1 Timothy chapter 4. Dalawang uri ng tao ang haharap sa Panginoon. Grupo ng mananampalataya sa araw na yon. Ang sa pagbabalik ng Panginoon, meron dalawang grupo ng tao. Ang isa, grupo ay yung mga unang kinuha na ng Panginoon, dahil sila ay mga bubuhayin mula sa libingan. At ang pangalawang grupo ng tao, yung mga tao na magbabago ng kanilang katawan, sapagkat ang katawang lupa ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Dapat itong mapalitan ng katawang hindi mabubulok, mga kapatid. Okay, yan po ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 15. Okay, so dito po bibigyan lamang tayo ng mga structure kung paano po natin paghahandaan ang araw na yan. Number 1 po na katotohanan, sabi na, God will shorten the days not only to save us but to fulfill His promise. Papaiksain ni Lord ang panahon. Ano bang iniisip natin tungkol sa panahon? Mabubuhay pa ba tayo ng 20 taon? Mabubuhay pa ba tayo ng 30 taon? Pwede. Bahagi yun ng plano ng Diyos. Pero, ang hindi po natin alam kung kailan mag-i-expire ang ating buhay. Kaya kung meron man tayong paghahanda, hindi yung, meron tayong mga sabi, mga, ano ba yan, na mga plan for the future. But, alahanin po natin na ang buhay natin can expire anytime. Within this year, or within the years to come. Pwede mag-expire. Pagkat wala tayong alam, hindi natin alam, wala sa control natin ang ating buhay. So dapat tayo po ay maghanda. Alam naman po natin, ang Diyos lang ang may hawak ng ating buhay. Kaya nga ang salita ng Diyos maging sa James ay pinapaalala sa atin, huwag nating ipaghambog ang bukas. Sapagkat ang Diyos lamang ang nakakaalam ng bukas. Pwede tayong malusog ngayon, malakas tayo ngayon, tingnan natin sigurado. Meron ba sa atin o tayo ba ay makakatapos ng 2024? O sa 2024 na to ay tatawagin na tayo ng Panginoon at sasabihin, halina anak, halika na anak, magpahinga ka na. Okay, so truth number 1, God will shorten the days not only to save us but to fulfill His promise. Okay, yun po ang sinasabi ng Matthew 24 verse 22. And the marriage supper of the Lamb, truth number 2, the most awaited events. No? Ang marriage supper of the Lamb is the most awaited events sapagkat yun po ang sinasabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 1 and verse 2. Ipagpaumanhin ninyo ang aking kaunting kahangalan, sabi ni Pablo. Ipagpaumanhin ninyo ang aking kaunting kahangalan. Nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Okay? Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinagkatipan ko
sa isang lalaking walang iba kundi si Kristo. Sabi ni Pablo, ipagpaumanhin ninyo kung ako minsan ay stricto, parang strict ang parents ko. O kaya hangal ako, ano ba si Papa, di maintindihan, masyadong hindi kami maintindihan, kaunti lang naman na pagkakamali. Pero tandaan po natin, sabi ni Pablo, ipagpaumanhin ninyo ang aking kaunting kahangalan. Bakit? Hindi po pwedeng maglaro tayo sa mundong ito. Kung tayo man po ay strict, mga parents, mga pastors, kung tayo strict, at tayo po ay pinupurso natin ang holiness, malinaw na tinuturo kasi ng salita ng Diyos, touch not unclean thing, and I will receive you unto myself, saith the Lord. And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters. That's the promise of God. But the condition is touch not unclean thing. Be not spiritually immoral. No? Hindi tayo dapat maging spiritually immoral. No? Dapat yung character that changed man, changed woman of God. No, na bagong buhay. Yun po ang dala-dala natin. Anytime, pwede tayong kunin ng Panginoon. No? Anytime, pwede tayong kunin ng ating Panginoon. Okay, why? Marriage supper of the Lamb is the most awaited event. Pinagkasundo tayo, ipinakipagtipan tayo. Hallelujah. Actually, meron si Lord parable about the marriage. No? The 10 virgins and the 5 are foolish, but the 5 is wise virgin. Alam naman po natin. Okay. Bakit po ito ang the most awaited events? The first marriage was conducted in the garden. Ang unang kasal na ginawa ng Diyos sa tao ay ginawa sa garden. At yun po ay makikita po natin sa Genesis chapter 2. And God put man in the garden. So, ang Diyos ay inilagay ang tao sa garden at ang consummation ng kanilang magandang pagsasamahan ay nandoon sa garden. Bakit sinabi ng Panginoon, it's not good for man to be alone. Kaya doon sa garden, doon ng Diyos binigyan ng kasama si Adan. At doon ng Diyos gustong manatili sila si Adan. But one thing, alam naman po natin kung what happened, di ba? Ang marriage na yon ay na-tainted ng kasalanan because man disobeyed. But God never changed His plan. It's not good for man to be alone. Nung panahon na sila pa ay nagtatago na, nagkamali na, hinanap sila ng Diyos. Why? Life without God is nothing, is useless. Okay. At dito po, recorded in the history of the Bible na there are two sets of o group of people na special sa harapan ng Diyos. Ang grupong ito ay una ang Israel at ang pangalawa ay ang church. Sa Israel ay firstborn. Sila po ang apple of the eye of God. But the church today, the church is the center of God's operation. Is the people of God. The church is the people of God. Okay, so makikita pa natin the second marriage. Sabi nga, the marriage of the Lamb will be ito po ay ipi-perform o ito po ay mangyayari sa Garden of Eden garden pa rin. Restored garden, the new heaven and the new earth. Yun po ang classification ng new heaven and new earth. Like a garden in chapter 22 ng Revelations ay makikita doon ang punong kahoy, yung tubig na parang kristal, wala nang sumpa, wala nang mga sinumpa sa lugar na yon. Ito'y isang perfect place na doon ng Diyos gusto tayong dalhin, mga kapatid. Okay, the most awaited events. At tayo po ay dapat masaya sa araw na yan. Okay, at number 3, the reason why God sent His Spirit.
Ito rin po ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Pagkat gusto po ng Diyos na tayo maingatan. According to Genesis chapter 1 verse 2, and the Spirit of God moved upon the waters. What's the purpose? Kung bakit andun ang Espiritu, ang banal na Espiritu kumikilos sa ibabaw ng mga tubig? No, para upang ang kanyang nilikha ay hindi totally makorrupt. To avoid total corruption o kaya alienation from God. At muli ay ma-restore, letter B, maibalik ang tao sapagkat muling lilikha ang Diyos ng bago. Mula sa nawasak na relasyon, ang Diyos ay muling lilikha. Kaya nga, ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17, if anyone who is in Christ is a new creation. Okay? O ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago nang nilalang. Bakit? God is preparing also a new heaven and a new earth, wherein doon natin may enjoy ang mga na-forfeit o mga blessing na nawala ng tao nung sila'y magkasala sa Garden of Eden. Why God? The reason why God sent His Holy Spirit. Kaya nga yung Romans 8:16 o kaya 14-16, sabi doon, those who are born of God, no? Those who are led by the Spirit, they are the children of God. O ang mga pinangungunahan ng banal na Espiritu. Kaya napakahalaga po na ang instruction sa atin ng Apostle of the Gentiles, be not drunk with wine but be filled with the Holy Spirit. Napakahalaga po na tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu araw-araw, no? At tayo'y nagsusumikap na makatupad ng kanyang kalooban. Sapagkat yun po ang purpose kung bakit sinugo ng Diyos, ng Panginoon, ang kanyang Spirit, ang Espiritu Santo upang maingatan tayo at ma-enjoy natin ang mga blessing at ma-enjoy natin ang presence ng Panginoon. Okay, alam naman po natin, man is created for eternity. Hindi tayo panlupa lamang, mga kapatid. One day, ang mundong ito ay iiwanan po natin. No? Even the ministry na pinakamamahal po natin, even ang ministry na halos makipagpatayan tayo. Nalulungkot tayo pag meron kumakalaban sa atin at sinisiraan tayo sa ministry. Mga kapatid, ang lahat ng yan ay iiwanan po natin. Kaya nga sana, wag pong maapektuhan ang ating relasyon sa Diyos dahil sa mga ministry na ating ginagampanan. Okay, the reason why God sent His Spirit for us to avoid o kaya maiwasan natin ang total corruption, alienation from God, at maihanda tayo sa restoration at sa recreation. At yun po ang napakagandang ginawa ng Diyos sa atin. And number 4 purpose, our truth sa marriage supper of the Lamb. Why we need to adorn? Bakit tayo magbihis para sa kanyang kaluwalhatian? The purpose of Christ's redemptive work on the cross. Ang marriage supper of the Lamb is the ultimate purpose. Why the Father sent His Son in this world? What's the purpose? My friends, that's the very purpose. Upang ang tao maibalik sa Diyos. Sabi nga, Luke 9:10 verse 10, sabi doon, the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Ang anak ng tao ay naparito sa mundo upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. So the purpose of Christ's redemptive work on the cross is to reconcile us to God. So, ma-reconcile. Alam naman po natin, meron kasalanan in between us. But meron po dapat tayong gawin. Ang dakilang lingkod ng Diyos na si Pablo ay meron pong sinabi sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1. No? Chapter 7 verse 1. Mga minamahal ipinangako sa atin ang mga bagay na ito
Hindi lamang po yung, actually continuation po ito ng chapter 6 verse ng 2 Corinthians 16 verse chapter 6 verse 16, o kaya magi ng 17. Sabi ng Panginoon sa 16, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila, ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bahayan ko. Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin ko kayo. At ako ang magiging ama ninyo, kayo'y magiging mga anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihang sa lahat. Now, mayroon napakagandang promise ang ating Panginoon. No? Tayo'y magiging bayan niya. At tayo'y makakasama niya at mananahan sa piling nila, sabi ng Panginoon. So, dito sa napakalaking gandang pangako ng Panginoon, meron pakiusap ang apostles ng Gentiles. Sabi niya, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na to. Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakakapagparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Ito po'y pakiusap. Bahagi po ng pagbihis natin para sa kanyang kaluwalhatian. Sabi ko nga, wala po akong nakita na ikinasal na binibihisan habang siya po ay nandoon sa altar. Habang ang nobya ay may nakaset na yung time ng kanilang kasal, ang ginagawa ng nobya, siya po ay naghahanda ng lahat ng kinakailangan niyang ihanda. Sapagkat magpapaso siya, nadala ang lahat o naisuot na, suot-suot na niya ang baro na kinakailangan niyang isuot. Mga kapatid, all truth is parallel. Kung sa kasalan sa mundong ito, pag mayroon ikinakasal, ay suot na niya ang baro na kanya na pangkasal. Ganon din sana tayo. Ganon din tayo. Isuot natin. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga yung adorn for His glory, magbihis, binihisan para sa kanyang kaluwalhatian. Huwag tayong malungkot kung tayo po ay pinupuna ng iba. Huwag tayong malungkot kung tayo tinuturuan, rene-rebuke, sinasaway ng iba. Bahagi po yun upang maingatan tayo, upang makita natin na meron tayong dapat baguhin, meron tayong dapat ayusin sa ating mga pamumuhay. Ano ang purpose? The purpose of Christ's redemptive work on the cross is to reconcile man to God, to Himself. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Di ba? Saan dapat po tayong maipamalita ang pagpapanumbalik na to? Sabi po dito sa 2 Corinthians 5, no? Makita po natin dito na sabi dito, ang ibig sabihin sa pamagitan ni Kristo, ang mga tao'y binibilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan, at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Okay, so may instruction. No? Yes, kinakalimutan ni Lord ang ating mga kasalanan to be chosen. One, to be chosen as a bride. It's a great privilege. Hallelujah. Mga kapatid, maging anak ng Diyos ay dakilang napakalaking pribileho ito sa atin. Out of millions of your child to be, sabi nung isang kanta, why have you chosen me? Okay, to reconcile man to God as children, bilang anak for inheritance. Diba? Hindi po pwedeng magmana ng pamanahan ang hindi anak. Bilang anak, meron mga disiplina na ginagawa sa atin. At minsan, hindi na dapat natanga tayong sawayin ng iba.
Gamitin natin ang ating isipan, common sense. No? Alam naman natin ng mali. Pag mali, huwag nang gawin. Pag alam natin ang ating ginagawa sapagkat meron naman tayong konsensya, bahagi po ng kaloob ng Diyos yung konsensya natin, tayo po ay maglinis na. Huwag nating hintayin na tayo po ay punahin pa ng iba. Kapagkat andyan naman ang banal na Espiritu. But minsan, because of stubbornness, lumadating pa rin yung mga rebuke from our brothers, from our mentors, from our kinukonsidered na mga spiritual father. Thank you for that. Dahil bahagi po sila ng plano ng Diyos, ng gusto ng Diyos, dahil gusto ng Diyos na maging maibalik tayo sa Kanya. As children for inheritance, sapagkat meron po tayong immaturity according to Galatians 4 verse 1 and 2. 'Di ba? Ang bata, ang anak, kahit siya ang tagapagmana, hanggat di sa kanya dumarating yung edad na siya po ay pwede nang pamanahan. Wala siya daw pagkakaiba according to Galatians chapter 4. Sabi nga dito sa Galatians chapter 4 na makikita po natin, ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ang may-ari ng lahat. Wala tayong kahigitan, kaya minsan napapalo din tayo, nare-rebuke tayo. Ang issue po, paano ba natin ina-handle ang offense, ang rebuke, corrections? From our mentors, from our little brothers, and sometimes big brothers. Alam naman po natin, hindi lahat ng panahon gagamitin ng Panginoon yung mga big brothers, mga rinirespeto natin. Meron mga sitwasyon sa buhay na gagamitin ng Panginoon yung mga sinasabi natin less important. Na? Katulad ni Pedro. Ang ginamit ng Panginoon para mapanauli si Pedro ay hindi taong katulad niya. Ang ginamit ng Panginoon para mapaalalahanan si Pedro ay manok. Si Balaam, yung donkey. Mga kapatid, tandaan po natin, si Job, ang ginamit niya ay as ang binatilyong sa Eleho. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi lahat ng panahon ang gagamitin ng Panginoon yung mga rinirespeto nating tao. Pwedeng gamitin ng Panginoon kahit mga hindi natin ka-level ay pwedeng gamitin ng Panginoon upang sawayin tayo. At ang saway na yon, sabi ng Hebrews 12, ang anak na minamahal ay sinasaway. Okay, as children, bakit tayo sinasaway? Bakit meron pong mga proseso? Sapagkat gusto tayong pamanahan ng Panginoon. As family, as household of God, madalas po meron mga bahay, God is the head of this house. Nakikita natin, meron mga nakabitin sa may pintuan, sa mga wall. God is the head of this house. Ang totoo ba? Totoo ba talaga yun? Sapagkat maliban talaga na ang Diyos ang nasa sentro ng ating bahay. Mga kapatid, ang ating kinukonsiderang palasyo, ang kinukonsideran nating bahay, pwedeng maging dahilan ng ating kabiguan sa buhay. No? Pwede sa bahay na yon na maliit na binigay sa iyo ng Panginoon, doon ka nagkaroon na develop yung self-pity. Andoon ang pagre-rebelde. Kaya nandoon ka nga sa bahay, pero hindi mo ma-enjoy ang presensya ng Panginoon. As family, as household of God, as family, maiintindihan natin andun ng maraming provision ng Panginoon. No? Balikan po natin ng Revelations 20, Genesis 2:18, it's not good for man to be alone. No? Hindi daw mabuti na ang tao ay mag-isa. Kaya, bahagi po nung kabutihan na ikaw ay napapabilang sa isang pamilya. Ikaw ay meron nagmo-monitor sa iyo, meron nagpo-provide ng pangangailangan mo. At tandaan natin, sabi ng Niles Monroe, man is a spirit being, live in a physical body. Because we have two assignments. And the two assignment is physical and spiritual assignment. Okay? So dito po, as family,
household of God. Sabi nga ng madalas na mabanggitan ng aking partner, walang perfect na family, pero meron righteous na family. Bakit walang perfect? Walang pamilya na walang kasamay na perfecto o kaya lahat gumagawa ng kalooban ng Diyos. Pero meron matuwid na pamilya na pinapraktis ang makalangit na mga kaugalian na pag mayroon nagkamali, nagpapatawaran. Kung mayroon nagkasala, kung siya nagkasala, andon, tinatanggap niya na siya nagkasala at humihingi ng tawad. Kung siya po ay meron nagkamali, siya naman ay marunong magpatawad. No? Okay, the third is to reconcile for himself as a church. A church is God's representative. We as church, as believers of God, tayo po ang representante ng Panginoon sa mundong ito. Madalas po, this last year and this year, itutuloy-tuloy ang sabi yan, nation transform. No, transform nation. Pagbabago, our agent of transformation. The church is the agent of transformation. Walang ibang gagamitin si Lord sa mundong ito. Kung bakit gusto niya na may reconcile tayo sa Kanya, pagkat tayo ang gagamitin ng Panginoon. Okay, I will build my church, sabi ni Jesus. Even the gates of hell will not prevail against us. So the purpose, the very purpose of that reconciliation, for us to become an agent of transformation as His church, as the pillar of light. And the letter D, the as bride, hallelujah, bilang kasintahang babae. What's the purpose? Tayo inihanda. Sabi, bibihisan tayo ng puting lino. Na ang puting linong yun ay ang kabanalan at ang mabuting gawa ng mga banal. Sabi po dito, for fellowship and partnership. For fellowship. Kapagkat walang mananatili sa presensya ng Panginoon na marumi. Diba? Mananatili tayo sa presensya ng Panginoon kung tayo'y malinis. Alam naman po natin ang sinabi ng Matthew 7:21-22. Hindi po ministry. Hindi yung sabi nga charismatic ang masyado. Gifted ka sa spiritual giftings, equip ka ng maraming giftings. Na ano pa, nakakapagpalayas ka ng demonyo, nakakagawa ka ng maraming pangangaral. Pero ano sabi ng Panginoon? Depart from me, all you workers of iniquity. No? Mga kapatid, tandaan po natin, hindi si Lord after sa ating ministry. After siya sa atin. Okay, as bride, fellowship, partnership. Why? Bakit meron partnership? Diba? Sabi ng salita ng Diyos, it's the pleasure of the Father to give you the kingdom. Hallelujah. Mga kapatid, ma-qualify tayo. Kagagalakan ng Ama na ibigay sa iyo ang kanyang kaharian. Hallelujah. Si Lord hindi insecure na tayo ay gawing partner sa kanyang kingdom. Hindi siya na insecure, matutuwa pa nga siya. Kapagkat base po doon sa parable of the talents. Anong sabi ng Panginoon? Naging matapat ka sa 5, gagawin kita. Pinagginawa mo yung 5 na maging 10, pamamahalaan mo ang 10 syudad. Wow, praise the Lord. Partnership. As bride. No? For fellowship, for partnership, because we are co-heirs with Christ. Tayo po ay kapwa, tagapagmana ng Panginoon. Okay. Adorn for His glory. Ulit natin, binabalikan natin ang pinakang center focus o topic nito ay marriage supper of the Lamb. No? Na kung tayo po ay naghahanda about sa success ng ating ministry, marami tayong ginagawa. Mas paghandaan po natin itong marriage supper of the Lamb sapagkat anytime pwedeng mag-expire at papauwiin na tayo ng Panginoon. Okay, the reason why God sent His people with His word. Diba? Yan po ang rason kung bakit sinugo ng Diyos ang kanyang mga tao na taglay ang kanyang salita. Okay. Diba? Sabi po ng Panginoon, at ipangangaral ang pagsisisi mula sa Jerusalem hanggang sa buong mundo. What's the purpose? Upang ang tao ay may panumbalik sa Diyos.
At yan ang purpose, Acts 1:8, ye shall receive power when the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witness in Jerusalem, and Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. What's the purpose? Upang ang tao ay maibalik sa Diyos. Kaya nga yung 11 verse, 2 Corinthians 11 verse 2, sabi ni Pablo, pagtiisan na ninyo ang aking kaunting kahangalan. No? Sabi ni Pablo, ipagpaumanhin na ninyo. Kung meron mga pastor na istrikto, meron mga pastor na hindi nagtutolerate, ipagpaumanhin na ninyo. Ano naman si pastor? Lagi na lang ako ang nakikita, lagi na lang ako ang nasisisi. Ipagpaumanhin na po ninyo, ginagawa lang namin ang aming mga gampanin. Ginagawa lang namin ang dapat naming gawin. Pagkat ayaw din namin ma-disqualify. Sapagkat kami rin ay mananagot sa Diyos. Sabi ni Pablo, no, ipinapangaral ko ito, that dinidisiplina ko ang aking sarili. Part ng pagdisiplina namin bilang mga lingkod ng Diyos ay sabihin namin ang totoo. Walang cover up, walang toleration sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Walang cover up, walang toleration pag mali-mali. Hallelujah. Sapagkat pag di natin ito gagawin, magsusulit tayo sa Panginoon. Sabi ni Pablo, ayaw ko na ako ay ma-disqualify. Kaya mga kapatid, pagtiisan na ninyo kung ang inyong mga pastor ay istrikto at hindi nagtutolerate. Pag nakita kayo ng mali, kayo ay kinakausap. Kaya nga, huwag niyong pagtaguan ang pastor ninyo. Huwag niyong pagtaguan ang lahat o sino man sa atin. Huwag magtago. Bukas natin ang ating puso at huwag tayong magtago ng anumang mali. No? Huwag na tayong mag-reason out. Sapagkat kung meron mga dumarating na mga rebuke at ginagamit ng Diyos ang ating kapwa, sabi ko po kanina, minsan hindi kapareho mo, kalibel mo ang gagamitin ng Panginoon. Ang gagamitin ng Diyos ay hindi mo kalibel upang turuan ka ng pagpapakumbaba. Okay, the reason why God sent His people with His words. Hallelujah. Diba? Nababanggit po yan sa 2 Corinthians o 2 Timothy 3:16. The word of the Lord is powerful than two-edged sword. No? Manapakapang makapangyarihan ng salita ng Diyos. No? The word of the Lord is profitable for rebuke, for training, for teaching, for correcting, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. At binigay ako Ephesians 4:11 and 12. Anong purpose? God gave gifts to the churches, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. What's the purpose? For equipping of the saints, for the equipment, to equip the people of God in the church. Hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag kayong magalit, huwag tayong magtampo kung tayo po ay sinasaway. Kung tayo po ay sabi nga, kung tayo po ay nati-check minsan, no? Huwag tayong malulungkot sa kanila, kundi matuwa pa tayo. Pagkat ang bawat isa sa atin ay instrumento. Sabi ko nga, sa katagal-tagal na ng mundo at sa sobrang talino ng tao, hanggang ngayon, hindi pa naiimbento ang gamot sa limot. Ewan ko lang sa inyo mga pastors kung meron na kayong alam na gamot sa limot, sa amnesia. But for me, hanggang ngayon, and God will not allow man to invent o kaya produce that kind of medicine na magsisilbing paalala o gamot sa limot mga kapatid. Sapagkat ang pagpapaalala ay bahagi ng obligasyon ng bawat isa. No? Kaya masasabi ko sa iyo, masasabi ko rin, pwede mo ring sabihin, kapatid, ako'y gamot para sa iyo. Tayo ang may dala ng gamot. Kaya nga yung Revelations 10:25 o kaya Hebrews 10:25, huwag niyong kalimutan ang pagtitipon-tipon. No? Andun ang purpose, magpaalalahanan kayo.
Di ba? Magpaalalahanan kayo. Napakahalaga po ng fellowship. Kaya yung ating mga upgrading summit, ito po, papalapit naman po ang ating summit. At tayo ay tuturuan, papaalalahanan, bibigyan ng instruction ng ating spiritual leader, ng ating mentor. Napakaganda po. No, bakit? Hindi tayo kumpleto. Sabi nga, madalas nga sabihin ni Pastor Wilbert, wala sa ating may monopoly ng knowledge. Lahat tayo ay may limitation. At matuwa tayo na tayo nilikha ng Diyos na may limitation. No? Hindi dahil para tayo pinagdadamutan ng Panginoon. Sapagkat kung nilikha tayo ng Diyos na walang limitation, hindi na natin kikilalanin pati ang Diyos. So God put limitation in us to refrain us, to teach us how to humble ourselves before God and accept the rebuke, the correction from our brothers and sisters, though sometimes we consider them as less than us. Okay. O kaya minsan inisip natin mas mababa, hindi ko sila ka-level. Mga kapatid, hindi pinag-uusapan dito kung ka-level mo o hindi. Subalit kung ito po ay salita ng Diyos, dapat tayo makinig. Okay? The reason why God sent His people with His word upang ihanda rin tayo. Okay, upang mabihisan tayo ng tama. Hallelujah, may mga critics. Ang tanong, paano ba natin ina-handle ang critics? Kung tayo kini-criticize, kung tayo may mga critics, alam naman po natin, ang bahagi po ng mga critics na yan. Okay, this year 2023, last year ay marami pong mga shaking na ginanap. Kung sa mundo ng showbiz, meron pong mga paghihiwalay, breakaway. No? Maski sa church, meron din mga breakaway groups. Yung mga inaakala mong kakampi mo, yung pala. Mga kapatid, why God allow these things to happen? No? Upang ma-develop ang ating confidence sa Panginoon, yung ating trust sa Panginoon. Kaya nga tama yung sinabi ng Panginoon, no, sa pamamagitan ni David, put not your confidence in man. No, huwag tayo magtiwala sa tao. Sa Diyos tayo magtiwala. Pagkat ang tao ay changeable ang tao. Okay, the reason why God sent His people with His word, to prepare us, for us to be adorned for His glory. Okay, number 5 o number 6, the reason behind His second coming. No? Yan po ang rason kung bakit babalik ang Panginoon. No? Sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 1 and 2, makikita po natin ang malinaw na instruction ng Panginoon. Sabi niya, huwag magabagab ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo? Sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? Sabi ng Panginoon, kung hindi totoo, sasabihin ko ba sa inyo? May purpose kung bakit iniwan tayo ng Panginoon. Pero may purpose ang kanyang pagbabalik. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Okay, upang makapiling ko kayo kung saan ako naroroon. Mas dala ko kayo doon. Kaya nga yung the reason behind His second coming is, hallelujah, tandaan po natin, babalik siya hindi para sa iyong ministry, hindi babalik siya hindi dahil sa iyong mansion. Babalik siya dahil para sa iyo. Hallelujah. Although minsan halos frustration ang nangyayari sa atin at tayo po ay minsan, ano ba nung kapatid na ito? Pinakialaman naman ng ministry ko. Mga kapatid, huwag natin ngayon na maapektuhan ang ating relasyon sa Diyos dahil sa ating ministry. Kapagkat niliktahan ng tayo ng Panginoon. Sabi nga,
The truth behind, the reason behind His second coming. Sabi nga, He came to love and save you. No? Babalik siya, hindi lang para mahalin ka. Patunayan na mahal ka niya at iligtas ka niya. Malinaw na sinasabi, except the Lord shorten the days, no flesh will be saved. Kaya, ang pagbabalik ng Panginoon ay katuparan ng kanyang pagmamahal, lubusang pagmamahal sa iyo. I will never leave you nor forsake you nor abandon you. Yun ang sinasabi ng Panginoon. I will be with you always. Okay, why? You are more important to Him more than your ministry. Babalik siya sapagkat mas mahalaga ka sa Kanya higit sa iyong ministeryo. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Minsan, nakikipaligsahan tayo sa mundo, nakikipag-compete tayo. Minsan nga, nakikipag-agawan pa tayo ng ministry. Yes, maganda po yung nung-expand, nagdumarami ang ating mga followers, mga subordinates. Because the more we have more followers, the more the monetary ay lumalaki. Pero hindi po yun ang sukatan. Hindi po pari-pariho ang ating appreciation sa bagay na yan. Pero tandaan po natin, tayo'y mas mahalaga kaysa ating ministry. Kahit marami kang ang lawak nga ng ministry mo, at dahil naman sa ministry niyan ay meron ka ng mga kakagalit at meron ka ng mga tao na hindi mo na mapatawad o kaya hindi mo na maintindihan. At judgmental na tayo minsan. No? Sana hindi maapektuhan ng anumang pangyayari ang ating relasyon, lalo na pag inag-uusapan ang mga ups and downs sa ministry. Okay. They said the reason behind this second coming to save you, even you have no ministry. Tandaan po natin, meron pang mga taong ililigtas ang Panginoon. Ang iba nga sa kanila ay hindi na makakapaggawa sa ministry. Ang iba nga sa kanila ay kung saan yung huling hininga na nila, doon na nila nakilala ang Panginoon. Na hindi sila pinaghanapan ng Panginoon ng ministry. Pagkat mas mahalaga ang tao kaysa ministry. He came to save you. He came to save us. Even we have no ministry. Hallelujah. Kaya wag nating sabihan, yung standard, wag nating sisirain ang ating relasyon sa Diyos dahil lamang sa ministry. Na meron tayong makagalit at meron tayong mga hinanakit sa ating kapwa. No? Kung meron man silang ginagawa sa atin, ang sa paalala po sa atin ng dakilang lingkod ng Diyos na si Pablo, wag mong hayaang talunin ka ng masama. Kundi talunin mo ng mabuti ang masama. Huwag kayong gaganti, sabi ng Panginoon. Okay? Si David, meron pong siyang he must be our one thing. No. Si Pablo, meron pong one thing I desire. Si David, may one thing I desire. Si Paul, meron ding one thing I pursue. Hallelujah. Yung one thing na yon, dapat yon ang pinakang object natin, pinakang push natin. No? Sabi nga nung isang kanta, I'd rather have Jesus more than anything, more than silver and gold, more than riches untold. I'd rather have Jesus. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi natin madadala. Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. No? Wala tayong dala sa mundong ito at wala rin naman tayong madadala sa mundong ito. Lahat ng bagay na meron tayo sa mundong ito ay iiwan natin. Only one life. Only one life will pass, but only and only what's done for Christ will last. Diba? Lahat ng ginawa natin sa mundong ito ay iiwanan po natin. Gaano man katanyag tayo sa mundong ito, hindi yon ang mahalaga sa Diyos.
ang mahalaga sa Diyos kung paano tayo namuhay ng buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat hindi ni Lord gagantimpalaan tayo dahil marami tayong accomplishment sa mundong ito. Gagantimpalaan tayo sapagkat ginawa natin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga po ng salita ng Diyos sa Revelations 19, bibihisan sila ng mapuputing lino. At ang maputing linong yon ay ang mga gawa, ang kabanalan at ang mabubuting gawa ng mga banal. Okay, God wants, letter E, God wants you to spend eternity with Him in heaven. Babalik si Lord upang makasama Kanya sa Kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, tandaan po natin, we are strangers. No? We are strangers one day. Kahit gusto pa nating mabuhay sa mundong ito dahil mahal natin ang ating mga asawa, mahal natin ang ating mga anak, mahal natin ang ating mga apo, mahal natin ang ating ministry. Pero tandaan po natin, gusto ng Panginoon na may spend mo ang eternity sa piling niya sa langit. Okay, at dito po sa panghuli, the 7-point reason, truth o katotohanan, 7 reason, the reason why we need to be prepared as His bride. No? Ito rin po ang rason kung bakit tayo dapat maghanda bilang Kanyang nobya. No? Bakit tayo dapat maghanda bilang Kanyang nobya? Diba? Meron parables. Balikan natin ang parables, Matthew 25. Sabi doon, at ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kasal. Sabi dito, ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal, at ang 5 na may matatalino. Mga kapatid, alam ko hindi tayo kasama doon sa mga hangal, kundi kasama tayo sa matalino. Pero tandaan po natin, tayo ang gagawa. Tayo ang maghahanda. Hindi sila, hindi kapwa natin. Yes, instrument sila ng Panginoon upang sawayin at ihanda tayo. Pero ang magdidesisyon kung paano tayo magiging handa sa araw ng yon, tayo mismo. Why? Bakit tayo? Bakit? Anong rason? Bakit tayo dapat maghanda sa araw ng ating kasal? Marriage with the Lamb is sure and certain. Ang araw ng kasal kasama ang kordero, the Lamb of God, ay totoo at tiyak. Hallelujah! Malinaw na sinasabi po ng Revelations chapter 9, verse 7. Sinasabi po dito, magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ang sabi po dito, at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Hallelujah! Dito sa mundong ito, ang ating rejoicing ay limited. Pero ang kagalakan sa presensya ng Panginoon ay may magpawalang hanggan. Kaya napakahalaga na tayo po ay maghanda. Marriage with the Lamb is sure and certain. Revelations 20:22 verse 20. Hallelujah! Ano bang sinasabi dito? 20:20. Sinabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Yesus. Babalik at babalik ang Panginoon. Okay, the message and prophecy about marriage of the Lamb is true. Ang mensahe tungkol at hula tungkol sa kasal ng kordero ay totoo. Revelations chapter 22 verse 6 to 7 and 19 verse 9. Mga kapatid, napakahalaga po na ating isipin at paghandaan. Ang araw na to, ulitin natin, adorn for His glory, binihisan, nagbihis para sa Kanyang kaluwalhatian. Ang paghahanda
para sa ating kasal ay hindi sa araw na tayo ay nandun na sa altar. Ang paghahanda ay habang pinag-uusapan at habang sinet na ang araw ng kasal. Hindi tayo ang nag-set ng kasal. Ang ating magulang o ang ating Diyos ang nag-set ng araw ng kasal. Ang kinakailangan natin, mag-ayos, magbihis, maglinis at ayusin natin ang ating pamumuhay sapagkat tayo po ay handa. Ulitin natin, the most fascinating, the most anticipating events in the history of man, the marriage supper of the Lamb. My friends, my brother and sister, adorn for His glory. Pagpalain tayo ng Panginoon at tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa hapong ito. Salamat sa kaunting paalala at paalala mo sa amin tungkol sa paksang ito. Lord, sa pagkatotoo na maraming panahon, abalang-abala kami sa maraming bagay. Panginoon, hindi namin napapansin na anytime, any moment, pwede mong tawagin kami para umuwi dyan sa iyo. Panginoon, at makapiling ka namin. Lord, katulad ng nasusulat sa banal na kasulatan, meron kang babalikan sa pagbabalik mo. Na pagbabalik mo, meron mga taong sasalubong sa iyo mula sa libingan. Meron din mga taong magbabihis lang ng kanilang mga lupang katawan at sasalubong sa iyo. Ang dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay maging handa sa araw na iyon. Pagpalain mo po ang aking mga kamanggagawa, ang lahat na nakapakinig ng mensaheng ito. Sa iyo ang kapurihan, O Diyos, para sa aming lahat ng mga umaasa, sapagkat nalalam namin, Panginoon, may hangganan ng buhay. Lord, 120 years is too long for us, but for you, this is just a short moment of life. Hallelujah. Life is a moment to prepare for eternity. Father, thank you for the life. Thank you, Lord, for your word. Thank you for this reminder, O Lord, sa aming lahat. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.